Hi there, I am Caesar. Welcome to my channel. Tara, Tara guys, samahan niyo ako sa pagbiyahe namin papuntang Zambales. Dahil Holy Week ngayon, uuwi kami sa Butalan. Umalis kami ng Maynila around 4 a.m. in the morning. And we expect na heavy ang traffic ngayon dahil Holy Thursday. Maraming umakahabol umuwi ng probinsya na hindi nakauwi kahapon. Imagine, 4:00 kami umalis. Then dumating kami dito sa part ng Pampanga, 6:00 na. So, it took us 2.5 hours para makaabot sa may Mexico, Pampanga. We're planning na mag-stopover sa bandang Lakeshore. Pero dahil madami nga motorista ang nag-standby na rin dito, so hindi na sila nagpapapasok ng mga additional cars. Kaya naman dinire-diretso na namin ang ECTEX going to Olongapo. Along ECTEX dire-diretso na yung biyahe, konti na lang yung sasakyan, kaya wala ng traffic. Aside sa smooth na travel kapag dumadaan ka ng ECTEX, ang pinakamagandang makikita mo dito is yung scenic view ng Zambales Mountain Range. Matatagpuan kasi dito yung mga dulong part ng bulubundukin ng Zambales. Since matagal-tagal na rin kaming bumabiyahe, naghahanap na kami ng puwede naming mapag-stopoveran dito. Then around after ng Florida exit merong lay-by dun kung saan may toilet. Kaya dun kami papunta ngayon. At last naabot na rin namin ang Subic. Time check, 9 AM in the morning. I-drop off muna namin dito yung pamangkin ko kasi uuwi siya sa bahay nila sa Olongapo. Sa mga motorista nga pala na bago lang dito sa loob ng Subic Bay or SBMA, meron silang rule of traffic dito, the first stop, first to go. Kung saan yung first vehicle na nag-stop sa intersection, siya rin yung unang mag-go through sa intersection. Applicable to dun sa mga kalye na walang stoplight and mahigpit itong pinapatupad ng traffic enforcer ng SBMA. Kaya naman, make sure na ingat kayo and follow this traffic rule. Since naka-convoy kami with Daniel's parents, dito namin sila dinaan sa may boardwalk area ng SBMA. And usually ito rin yung shortcut route namin palabas sa exit sa may Kalalaki. Time check, around 11 AM na 'to nung makalabas kami sa gate kasi sobrang traffic. Halos lahat ng sasakyan dumaan sa SBMA going to Zambales Road. And extended nga hanggang sa Narciso, Zambales ang traffic. Around 2 PM na 'to. So ilang oras na kami bumabiyahe. Napakarami talagang beachgoer ngayon. Siguro going to Liwliwa yung mga cars na 'to. Iba talaga yung nagagawa ng power ng social media. Kasi kung iko-compare ko yung dami ng tao na nakasabay namin last year Holy Week, mas doble o triple pa yata yung mga nakasabay namin ngayon kasi hindi ganito ka-traffic talaga pauwi ng Zambales. At eto na nga, isa ito sa pinakamahabang tulay dito sa amin sa Zambales, connecting bayan ng San Narciso at saka bayan ng San Felipe. Kung makikita mo napakadaming buhangin, yun yung lahar na nanggaling sa Mount Pinatubo during its eruption noong 1991. Gustong-gusto kong dumadaan dito sa tulay na 'to, lalo na kapag hapon kasi napakaganda ng sunset views. And during tanghaling tapat naman, bibigyan ka niya talaga ng clear blue sky. Kaya sulit na sulit yung pagdaan dito. Pagbaba mo sa tulay na ito, pwede kang mag-left
dahil may access road papunta sa Liwliwa Beach doon. Or otherwise, doon ka na sa may bandang town proper. Maganda rin naman yung kalye papuntang Liwliwa area doon. So guys, San Felipe na kami. Mga kasama ko. Ito na yata ang pinakamahaba na biyahe namin papunta ng Botolan. Inabot na kami ng ilang oras. Ito pa kami sa San Felipe. So, malis kami sa Manila ng 4 o'clock AM. Then, na-traffic kami sa NLEX. Then, nagtagal kami sa SBMA. Tapos, eto na. Ayan na ang traffic. Guys, ayan na, wala ng traffic after sa tulay ng San Felipe. Konting tiis na lang, nasa Botolan na kami. So from San Felipe, nagdaan na lang kami ng bayan, tapos Kabanggan na. And from there, ilang minuto na lang, nasa Botolan na kami. Guys, sa San Felipe, pagkatapos ng mahabang tulay, papasok dyan yung Liwliwa. So, nabawasan ng mga sasakyan, kasabay namin. So, lahat ng mga sasakyan na yan, I think, papunta na ng iba. Kasi doon, may beach din. Sa Botolan kasi, merong beach, pero masyadong malakas ang alon. Kaya, yung naghahanap ng mga mababaw na dagat, sa iba sila pumupunta. Yan, nandito tayo sa bayan ng San Felipe. Ito, sana dire-diretso na. Well, ang nag-cause lang naman ng traffic generally is kung hindi ginagawang tulay, yung mga lugar talaga na marami lang papunta sa beach. Pero ito, going to Kabanggan na talaga. Ito na yung lugar sa Kabanggan na daming puno. Napakagandang tingnan sana kung lahat ng kalsada dito sa buong Zambales ganito. Yung parang nagkukweba na yung bawat branches ng puno. Right after nung 3-lane na yun, nandito na tayo sa bayan ng Kabanggan. Ito yung bayan na bago magbotolan. Maliit lang ang bayan na ito, pero may beach din sa left side area ng town proper nila. Kaya meron ding mga resorts na pwede kayong puntahan. Napakadali naman na ngayon maghanap ng resort eh. I-google mo lang, kahit sa Google Maps, lalabas na dun yung mga resorts and even yung prices ng accommodation nila. Finally guys, Botolan na kami! After 12 hours drive from Manila, sa wakas, nakarating din kami. Papakita ko sa inyo yung iconic bridge dito sa Botolan, yung Bukaw Bridge.
Guys, nandito na kami sa Barangay Batonlabok. Hyper na hyper pa rin tayo after 12 hours. Pero nakakatawa lang din yung biyahe. At least, mabagal nating na-enjoy yung scenic road ng Zambales. So guys, nandito na kami sa Barangay Batonlabok. Kinain man ng travel time natin yung unang araw natin papuntang Botolan, okay lang, meron pa tayong Friday, Saturday, and Sunday. So abangan nyo yung other videos ko. Please don't forget to like, subscribe nga pala on my channel. Thank you for watching guys. I am Cesar. Don't forget to like, subscribe, share, and click on the bell button.